First time ko lang pong isiwalat ang kwento ko sa madla. Shy type kasi ako pero gusto kong ikwento kasi parang ikaw yung tipo ng kapitbahay na pwedeng hingian ng ulam tapos bibigyan in exchange. Saka meron kasi ako nabasa na quotable quotes na pwede daw idaan sa sulat ang stress at pain. Kaya sumulat ako sa'yo, malay mo naman ma-feature. Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang Saito para mukhang rapper. Tatlo daw silang magkakapatid at si Saito daw po ang bunso. Lumaki daw po ng maayos ang kanilang pamumuhay. Kumikita daw kasi ng maayos ang kanilang mga magulang at naibibigay daw ang kanilang pangangailangan pero hindi niya daw masabi na sila po ay spoiled. At sa tingin niya daw sa kanilang tatlong magkakapatid, siya daw ang pinaka hindi maluho, simple lang at chill-chill lang. Lahat daw silang magkakapatid ay nakatapos ng kolehiyo at hindi raw sila nakaranas ng hirap ng buhay noon dahil nagkaroon daw sila ng kanya-kanya nilang trabaho. Hanggang sa dumating daw po yung pinakamatinding dagok sa buhay nila Saito, nang nanay niya po ay nagkasakit at na-stroke. Halos lahat daw po kasi ng kanilang ipon, ari-arian ay unti-unting naubos para ipambayad sa ospital. Nagkautang-utang din daw po sila kung saan-saan na hanggang ngayon ay binabayaran pa rin daw nila. Noong lumabas daw ang nanay nila Saito sa ospital ay hindi na daw siya kagaya ng dati, naging bedridden na daw po siya. Kailangan niya daw kasing mabantayan ng 24/7 para mapakain, linisan at iba pa. Parang ginawa daw nilang mini hospital ang kanilang bahay para maibigay ang pangangailangan ng kanilang nanay. Bukod pa raw doon ay kailangan nila ng 2 tao para mag-alaga sa nanay nila dahil madalas daw po ito kailangang buhatin. Kumuha daw po sila ng 3 caregiver. Yung tatay naman daw nila ay hindi na masyadong makapag-alaga sa kanilang nanay dahil matanda na, kaya silang dalawa daw ng kanyang ate ang nakatutok sa nanay niya. Yung isang kapatid daw kasi ni Saito na lalaki ay hindi rin gaanong makatulong sa pag-aalaga dahil yung panahon na yon ay may bagong panganak daw po siyang anak. Ang sistema daw po nila sa araw-araw, yung 2 caregiver daw po ang nagbabantay sa umaga at nakasupervise naman daw po ang kanyang ate. Sa gabi naman daw po nakatutok yung isang caregiver tapos si Saito naman daw po ang nagsusupervise sa gabi. Pero ang ugali daw po talaga ni Saito ay siya mismo ang tumututok sa pag-aalaga ng kanyang nanay. Siya ang nagpapakain at nagpapalit ng diaper. Nagpapatulong lang daw siya sa kasama niyang caregiver pag talagang kailangan na. Naging grabe din daw ang sakripisyo nila at hirap pagdating sa pinansyal. Dito niya na raw natutunang tipirin ng sobra ang kanyang sarili. Hindi na raw siya gaanong makapag-ambag ng malaki sa kanilang bahay. Sa loob daw po ng 2 taon ay naging ganon ang kanilang sitwasyon hanggang sa pumanaw na daw po ang kanyang mama. Lumipas daw po ang ilang linggo na napapansin na ng tatay niya na sa lapag pa rin daw siya natutulog kung saan niya binabantayan ng nanay niya. Kahit 3 naman daw ang kwarto sa bahay nila, yung isa daw kasi ay inakupanan ng ate niya at yung isa naman daw ay sa tatay niya. At yung isang pinakamalaking kwarto daw po ay walang gumagamit kaya sinabihan daw po siya ng kanyang tatay na gamitin niya na yung kwarto. Tutal naman daw ay inaligaan niya ng maigi ang kanyang nanay nung nabubuhay pa siya. Sa sobrang tuwa daw po ni Saito at excitement ay namili daw po siya ng mga furniture at iba pang gamit para ayusin yung kwarto. Dahil sa wakas daw po ay makakatulog na siya ng 8 oras sa isang maghapon dahil puyat nga daw po siya sa pagbabantay sa kanyang nanay. Nung maiayos daw po ni Saito yung kwarto ay dumating daw po yung isa niyang kapatid at ang buo niyang pamilya. Sa kanila na daw po sila titira. At gagamitin daw po nila yung kwarto na inayos ni Saito. Masamang-masama daw po yung loob ni Saito pero hindi na lang daw siya nagsalita. Hindi rin daw pumayag yung kanyang tatay pero parang wala na lang daw gulo ay siya na ang nagpaubaya. Sa pagtira daw po ng kanyang kuya at ng buo niyang pamilya sa bahay nila ay ni isang kusing ay wala daw silang inaambag. Kahit kuryente, tubig, internet at kahit paglilinis ng bahay ay wala rin. May mga pagkakataon din daw na nawawala ng malaking halagang pera itong si Saito kahit nakatago naman daw. Pati daw ang kanyang mga personal na gamit ay ginagamit na ng walang paalam. At dumating na rin daw sila sa punto na minsan sila na yung nahihiyang gumamit ng gamit sa bahay dahil wala daw silang exclusive na sa kanila. Bukod pa daw doon ay sobrang laki ng konsumo nila sa kuryente dahil palagi silang gumagamit ng aircon. Pagdating naman daw sa grocery ay kanya-kanya sila ng bili pero ultimong grocery daw nila Saito ay kinukuhanan pa rin nila. Nung simula daw ay hindi sila nagsasabi sa kanyang kuya pero dumating daw yung pagkakataon na kinumpronta na nila tungkol sa mga bayarin. Nung pinagsabihan daw nila yung kuya nila Saito ay parang sila pa yung galit. Nilalagyan daw nila ng napakaraming asin ang kanilang pagkain. Pati daw yung mga pagkain ng kanilang mga alagang aso. At pansamantala daw lumayas muna ang kanilang kuya pero sa property pa rin naman daw nila tumira sa ibang lugar nga lang. Pero hindi naman daw nagtagal ay bumalik din daw sila sa kanilang lugar. Hanggang ngayon po ay magkakasama pa rin kami sa iisang bubong. Nakapagpundar na ako ng sarili kong sasakyan pang service ko sana sa trabaho. Kapag hindi ko ginagamit, sila ang gumagamit na halos walang paalam. Halos ubusin na nila yung gasolina na kinarga ko pero hindi naman nila pinapalit
pagpalitan pero may sarili naman silang sasakyan. At yung mga alaga naming aso palagi nilang pinagdidiskitahan lalo na kapag walang tao sa bahay. Parang pamilya na naming ituring ang aming mga alaga, sa katunayan alaga to ng nanay ko noong siya ay nabubuhay pa. Nagbabalak na rin po kaming bumukod ng bahay ng aking jowa pero hindi ko naman maiwanan ng tatay ko na mag-isa. Sobrang mahal na mahal ko rin ang aking mga pamangkin at ako ang nag-aalaga sa kanila kapag wala ang mga magulang nila, kaso sobrang stress na po ako sa ginagawa nila. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Ang tanong niya lang naman dito kung ano daw bang masisay ko sa istorya ng buhay niya. Ang sagot ko ay wala, para matapos na, de Charis lang. Hindi naman siya humihingi ng advice pero kung ako yung nasa kalagayan mo, siguro pag dumating yung mga bill ng mga bayarin ay hindi ko na muna babayaran. Kasi okay lang naman kung wala silang trabaho, pero nabanggit niya po sa kanyang sulat na may trabaho ang kanyang kuya at ang asawa nito. Saka kung gusto mo na talagang bumukod at hindi mo kayang iwanan yung tatay mo, edi isama mo na lang siya. At para sa mga nagtatanong kung saan sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutang mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. At gusto ko lang munang i-shoutout si Araiza Lorena, Kate Lawrence Gruta. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung bakit di ko pa na-edit yung mga ulam. Bye-bye!